Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ng Panginoon, "Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Marupok na tambo ay hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ang loob. Pagkahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Basbas ng kapayapaan ay sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila at marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan ay sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay naririnig. Sa laot ng karagatan ay hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang puon, tinig niya ay ubod lakas, ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan ay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagalak. Panginoon ay papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman, namuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan ay sa bayan ng poong mahal. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. "Ngayon ko lubos na tanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo." Ang salita ng Diyos. Nagsalita ang Diyos Ama, "Ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin ninyo siya." Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo, at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus,
Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mananampalataya, sa Santo Papa at lahat ng mga obispo at pari, nawa sila ang maging mga mapagkumbaba at tapat na lingkod ng Panginoon sa mundo ngayon. Manalangin tayo. Para sa mga bagong binyagan, lalo na iyong nasa sapat ng gulang, nawa pahalagahan nila ang Espiritu sa kanilang mga puso at laging mamuhay na mga masunuring anak ng Ama. Manalangin tayo. Para sa mga nakalilimot sa kahulugan at kahalagahan ng kanilang binyag, nawa pag-ibayuhin ng Espiritu Santo ang mga bunga ng kanyang pamamalagi sa kanila at muli silang Nawa pag-ibayuhin ng Espiritu Santo ang mga bunga ng kanyang pamamalagi sa kanila at muli silang gawing masisiglang kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Para sa mga mahihirap, may sakit at walang hanap buhay, nawa matanggap nila mula sa pamayanang Kristiyano ang tulong na kailangan nila. Manalangin tayo. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling kahilingan.